Sa online dating ay tiyak na mapapadali ang paghahanap ng pag-ibig, ngunit may kasama rin itong mga panganib. Ang isang malaking alalahanin ay ang hindi mo talaga alam kung sino ang iyong makakatagpo. Marami na tayong narinig tungkol sa mga nakakatakot na online dating na mga kwento at nakakalungkot, naging fatal ang ilan sa mga ito. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang ganoong kwento kung saan ang isang babae ay kalunos-lunos na nawalan ng buhay sa kamay ng isang lalaking nakilala niya sa pamamagitan ng isang dating app. Ito ang kwento ni Inin Chayati. Isang araw noong March 2018, napansin ng isang manggagawa sa hotel sa Hometown Suite Hotel sa Phnom Penh, Cambodia ang masangsang na amoy na nagmumula sa isang silid na nakabook sa ilalim ng pangalang Bilal Abdul Fatin. Sa pag-aalala, binuksan ng manggagawa ang pinto at nabungaran ang isang bagay na talagang nakakagambala. Katawan ng isang babaeng naaagnas at wala ng buhay. Agad na tumawag ng mga pulis ang staff ng hotel. Habang hinahalughog ng mga otoridad ang silid, nakita nila ang isang ID card na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng babae. Siya ay si Inin Chayati, isang Indonesian na inang may 3 anak, ngunit ang lalaking nagbook ng silid, si Bilal, ay wala kahit saan. Agad na nagsimula ang malawakang paghahanap. Alam ng mga pulis na kinakaharap nila ang isang mapanganib na sitwasyon. Isang mamamatay tao ang dapat na mahuli. Ngunit sino si Bilal at paano napunta sa kanya si Inin, isang inang nagsisikap lamang sa buhay? Habang isinasagawa ang pagsisiyasat, higit pa sa kanilang kwento ang nahayag. Isang madilim na kwento ng isang babaeng naipit sa isang mapangabusong relasyon sa isang lalaki na kalunos-lunos na humantong sa kanyang katapusan. Kaya balikan po natin ang mga pangyayari kung paano nagsimula ang lahat ng mga kaganapan na humantong sa kalunos-lunos na wakas. Walang kaanong impormasyon na makukuha tungkol sa background ni Inin Chayati. Ipinanganak siya sa Jakarta noong 1970 nung ang lungsod ay matao ngunit makalumang metropolis. Ang kanyang pamilya ay hindi masyadong may kaya. Nang maglaon ay nagpakasal si Inin sa isang lalaking nagngangalang Hassanuddin at nagkaroon sila ng 3 anak. Sa kasamaang palad, ang kanilang pagsasama ay hindi tumagal. Gayunpaman, ang mga dahilan ng kanilang paghihiwalay ay hindi alam. Pagkatapos ng diborsyo, kinuha ni Inin ang kustodiya ng mga bata. Determinado na makahanap muli ng pag-ibig, bumalik si Inin sa isang dating site para sa mga Muslim na tinatawag na muslima.com. Noong 2014, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Bilal Abdul Fatin. Siya ay isang Amerikano na naninirahan sa Indonesia dahil sa pagkakaroon ng personal na problema sa kanila. Si Bilal ay kilala bilang isang matipunong lalaking Black American. Bahagyang nakayuko ang tangkad niyang katawan, marahil dahil sa kanyang edad. Nagsimulang mag-chat ang dalawa at kalaunan ay nagpa siyang magkita ng personal. Noong panahong yun, hindi alam ni Inin ang madilim na nakaraan ni Bilal, kaya't nagpa siyang bigyan nito ng pagkakataon. Si Bilal ay hindi ang perpektong tao pagdating sa kanyang kasaysayan sa pagkikipag-date. Ayon sa mga source, nagsinungaling siya kay Inin tungkol sa kanyang edad na sinasabing 46 lang siya habang ang kanyang aktwal na edad ay 66. Ipinagmalaki niya rin ang pagkakaroon ng maraming asawa sa pamamagitan ng contract marriages. Para sa mga hindi pamilyar, ang isang kontratang kasal ay isang kasal na may mga partikular na termino, tulad ng magsasama lamang ang dalawang ikinasal sa loob ng itinakdang panahon o sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon at pagkatapos nito ay matatapos na ang kasal at maghihiwalay. Ipinagmamalaki ni Bilal ang pagkakaroon ng maraming ganoong kasal, gayon din ang mga kasal na hindi kinikilala ng batas sa iba't ibang kababaihan. Sa kabila ng mga red flags na ito, pinuntahan pa rin ni Inin si Bilal na nananatili sa hotel ng Ibiza Serena, Jakarta. Ngunit hindi ito yung karaniwang first date. Sa sandaling makapasok si Inin sa kanyang silid sa hotel, inilak ni Bilal ang pinto at sinimulan siyang tanungin tungkol sa kanyang buhay.
Natigilan si Inin at sinubukang ipaliwanag na hindi siya maaaring manatili doon buong gabi. Ngunit mapilit si Bilal kaya't wala siyang nagawa kundi ang manatili. Sa panahong yon, sinabi ni Bilal na siya ay kasal na sa seremonyal na paraan sa isa pang babaeng nangangalang Vera. Dahil dito, hindi komportable si Inin at bago niya pa masabi ang kanyang mga alalahanin, biglang hiniling sa kanya ni Bilal na magpakasal sila. Nang sabihin ni Inin na ayaw niyang mapabilang sa isang polygamous marriage, nagalit si Bilal at pinalayo siya nito sa silid sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hindi yon ang katapusan ng kanilang kwento. Makalipas lang ang ilang linggo, nakatanggap si Inin ng tawag mula kay Bilal. Naaresto ito dahil sa pananakit sa kanyang asawang si Vera. Isinuplong siya ni Vera para sa panggagahasa. Ngunit nang sabihin ni Bilal sa pulisya na sila ay kasal, ang kaso ay ibinaba sa domestic abuse at siya ay sinentensyahan ng 7 taong pagkakakulong at nangangailangan ng tulong sa piyansa. Nang walang ibang malapitan, lumapit sa Inin na naawa sa kanya ay pumayag na tumulong. Siguro dahil sa awa o baka may nararamdaman pa rin si Inin para sa kanya. Madalas na binibisita ni Inin si Bilal sa kulungan. Ipinagpalagay na sa isang punto na pag-usapan nilang muli ang kasal. Pinuntahan pa ni Inin ang kanyang pamilya para sa kanilang opinyon at basbas na nakakagulat na ibinigay naman nila kahit na ang ilan ay nag-aalala. Ang kanyang dating asawang si Hasanuddin halimbawa ay naisip na si Inin ay maaaring naghahabol lamang ng pera ni Bilal dahil ito ay isang dayuhan, ngunit malayo yun sa katotohanan. Noong 2015 habang nakakulong pa si Bilal, ikinasal sila sa isang seremonyal na kasal na hindi legally bound. Mula noon, inialay ni Inin ang kanyang oras at pera sa pag-iipon ng piyansa para sa kanyang bagong asawa. Nanghiram pa siya ng pera sa kanyang pamilya at mga anak para idagdag sa kanyang naipon. Maliwanag na si Bilal ay hindi ang mayamang dayuhang ipinagpalagay ng kanyang dating asawa. Kung hindi ay hindi sana ito kailangang umasa kay Inin para sa piyansa. Sa kabutihang palad para kay Bilal, pagkatapos ng 3 years sa bilangguan, ang pera para sa piyansa sa wakas ay sapat na upang mailabas siya. Matapos siyang palayain, dinala siya ni Inin upang manirahan kasama ang kanyang ina at ang kanyang 3 anak sa Jagakarsa. Ang inaasahan ni Inin na magiging isang mapayapa at mapagmahal na pag-aasawa ay mabilis na naging isang bagay na malayo rito. Dahil sa marahas na kasaysayan ni Bilal, hindi na ito nakakagulat. Napansin ng isa sa mga anak ni Inin na si Nailol Muna na malaki ang pagbabago sa ugali ng kanilang ina. Naging mailap ito, halos hindi nakikipag-usap sa kanyang mga anak kahit na magkakasama silang lahat. Parang tinatanggalan nito ng buhay. Si Bilal ay kakaiba rin. Ang marahas na pag-uukali na naging sanhi ng pagkakakulong ni Bilal noon ay nagsimulang lumitaw muli. Ang isa sa kanyang mga anak na si Lolo ay inilarawan ng maglaon na madalas niyang makita ang kanyang ina na may mga palatandaan ng pang-aabuso maging ang pananakal. Natulog pa nga si Lolo sa harap ng pintuan ng kwarto ng kanyang ina para protektahan ito. Gayunpaman, nagpatuloy ang pananakit sa tuwing wala si Lolo at ang kanyang mga kapatid. Minsan nakita ni Lolo ang kanyang ina na may malaking pasa sa panga at may dugo sa kanyang damit pangdasal. Naalala ng kanyang mga anak ang isang partikular na biyahe. Nang mag-out of town sina Inin at Bilal, naisip ng lahat na magiging isa yung magandang honeymoon trip. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang kamag-anak na nagsasabing ang kanilang ina ay umuwing may sakit. Nang makita siya, mukhang mahina ang katawan ni Inin at halos naninilaw. Hindi maiwasang maghinala ang kanyang mga anak na may kinalaman si Bilal dito, pero wala silang ideya kung ano ba talaga ang nangyari. Nang maglaon, isiniwalat ni Inin sa kanyang mga anak at pamilya kung ano ang pilit na pinagawa sa kanya ni Bilal sa panahon ng kanilang paglalakbay. Kapos sa pera, pinilit ni Bilal si Inin na magkunwaring pulupi at humingi ng donasyon sa isang institusyon. Nang tumanggi si Inin, nagalit si Bilal at pinilit siyang manghiram ng pera sa isang kakilala. Nang hindi yun nagtagumpay, binugbog niya si Inin na naging mahina at nagkasakit.
Ang isa pang insidente na nagpakita ng nakakagambalang pag-uugali ni Bilal ay nangyari sa isang paglalakbay sa Bali. Nagstay ang dalawa sa isang hotel para mag-enjoy sa isla. Ngunit mabilis na nagbago ang mga bagay-bagay. Sa ilang kadahilanan nakumbinsi si Bilal na si Inin ay nagkikipagmabutihan sa isang lalaking nananatili sa kabilang silid tuwing lumalabas siya. Ang walang basihang akusasyon na ito ay madalas na humantong sa mga away at maging mga pagbabanta ng pagbawi ng buhay. Ginagawang miserable ang karanasan ni Inin sa paglalakbay na yon. Nagawa pa ni Bilal na ikulong si Inin sa silid ng hotel sa tuwing umaalis itong mag-isa. Sa kalaunan, umabot si Inin sa kanyang breaking point at nagsimulang maghanap ng anumang pagkakataon upang makatakas. Nang hindi siya gaanong pinapansin ni Bilal, sinamantala niya ito at tumakas mula sa hotel. Tumakbo siya ng walang patutunguhan hanggang sa makahanap siya ng isang istasyon ng bus kung saan siya namalagi ng magdamag. Umiiyak at nagsisisi sa lahat ng nangyari habang sinusubukang isipin kung paano siya makakauwi. Sa kabutihang palad, napansin ng isang mabait na estranghero na umiiyak si Inin at tinanong siya kung anong problema. Naawa sa kanya, nag-alok ang estranghero na tumulong sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang malaman kung may makakatulong. Matapos makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at ipinaliwanag ang sitwasyon, ang dating asawa ni Inin, si Hasanuddin, ay nagpadala ng pera sa kanya para makabili ng tiket pa uwi. Nang nakasakay na si Inin pauwi ng Jakarta, umasa ang kanyang pamilya na ito na ang wakas ng relasyon nila ni Bilal. Inaliyo nila si Inin at nag-alok ng suporta pagkatapos nilang marinig ang buong kwento ng nangyari sa Bali. Nagtataka ang lahat kung ano ang mali kay Bilal. Napakaamo nito sa harap ng iba, ngunit nagiging marahas kapag silang dalawa na lang ni Inin. Napaisip pa nga sila na baka may split personality disorder si Bilal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa pala yon ang wakas ng kanilang relasyon. Pagkalipas lang ng 2 linggo, nagpakita si Bilal sa bahay ni Inin. Naghanda ang lahat para sa isang pagkaharap. Inaasahan na makagalit si Bilal pagkatapos siyang takasan ni Inin. Ngunit sa halip na magdulot ng eksena, nagdala si Bilal ng 50 million rupias o mahigit 186,000 pesos sa kasalukuyan at tinanong si Inin kung gusto niyang sumama sa kanya sa Cambodia. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang pera at wala ring nangahas na magtanong. Sinubukan ni Bilal na patamisin ang kasunduan sa pamamagitan ng pangako na maglalakbay sila sa paligid ng Asya na may mga hinto sa Singapore at Malaysia. Naiintindihan naman ang pag-aalinlangan ni Inin. Nanginginig pa rin siya sa mga nakaraang karanasan nila ni Bilal. Alam niya na kung may mangyari na namang mali, masyadong magastos para sa kanyang pamilya na pauwiin siya mula sa ibang bansa. Sinubukan din siyang kumbinsihin ng kanyang pamilya na huwag nang sumama kay Bilal. Ngunit patuloy siyang pinipilit ni Bilal at sa huli ay pumayag nga si Inin. Hindi malinaw kung ano ang sinabi ni Bilal para hikayatin siya. Ngunit sinabi ni Inin sa kanyang pamilya na pupunta lang sila sa Cambodia para kunin ang pera ni Bilal. Dumating ang araw ng pag-alis noong March 19, 2018. Si Inin, Bilal at ang kanyang mga anak ay nagmaneho papuntang airport. Napansin ng kanyang mga anak na tila pagod ang kanilang ina at nag-aalangan pa ring umalis ng bansa kasama si Bilal. Bago sumakay, lumingon si Inin sa kanyang mga anak at mahinang sinabi na babalik siya sa Huwebes. Niyakap siya ng mga ito at nagpaalam. Hindi nila alam na ito na pala ang huling pagkakataong makikita o maririnig nila mula sa kanilang ina. Habang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Inin, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga anak. Wala silang narinig mula sa kanya at ang kanilang mga tawag ay hindi sinasagot. Dumating at lumipas ang Huwebes nang walang mga sinyales o salita mula sa kanilang ina. Habang sinisikap nilang manatiling positibo, iniisip na marahil ay nagpapatuloy lamang ito sa kanyang mga paglalakbay at hindi lang sila nakontak, ang lumalagong katahimikan ay lalong nagdulot sa kanila ng labis na pagkabalisa. Hanggang sa linggo, March 25, 2018,
Sa wakas ay nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Inin. Hindi mula sa kanya, ngunit mula sa Indonesian Foreign Ministry. Ang balitang nakuha nila ay talagang nakakagulat. Ang kanilang ina, si Inin Chayati, ay natagpo ang wala ng buhay sa isang hotel sa Phnom Penh, Cambodia. Noong una, hindi sila makapaniwala. Ngunit pagkatapos suriin ang mga news outlet sa Cambodia, napagtanto nilang ito ay totoo. Nawasak ang buong pamilya. Ang resulta ng autopsy ay nagpakitang ang pagkamatay ni Inin ay sanhi ng pagkakasakal. Si Inin at ang kanyang asawang si Bilal Abdul Fatin ay nag-check-in sa hotel noong March 19. Ang mga ulat ng pulisya ay nagpapahiwatig na 3 araw na siyang wala ng buhay bago natuklasan ang kanyang katawan. Si Bilal na siyang pangunahing sospek ay tumakas sa pinangyarihan at mula noon ay nagtatago. Pinaniniwalaang umalis siya sa Cambodia ilang sandali matapos ang krimen. Sinabi ng gobyerno ng Indonesia na isasama nila ang Interpol upang tumulong sa paghahanap kay Bilal. Binanggit din ng direktor ng proteksyon para sa mga mamamayan ng Indonesia at ng Indonesian legal entities sa Ministry of Foreign Affairs ang pagkikipagtulungan sa US upang tumulong na mahanap si Bilal at matiyak na maibibigay ang hustisya. Sa kasamaang palad, sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad ng Indonesia, kabilang ang koordinasyon ng Interpol, ang kinaroroonan ni Bilal ay hindi pa rin alam at hindi pa rin siya nadadala sa hustisya. Ang magagawa lang sa ngayon ay maghintay at panatilihin ang kasong ito sa mata ng publiko. Dahil sa mataas na halaga sa pagbabalik ng mga labi ni Inin sa Indonesia na humigit kumulang 100 milyon rupias o mahigit 372,000 pesos sa kasalukuyan, ang kanyang pamilya ay nagpasya na ilibing si Inin sa Cambodian Muslim Cemetery Complex sa isang nayon sa Kandal Province. Ang kanilang kalungkutan sa pagkawala ng kanilang ina at anak na babae ay nagdagdag ng kanilang pagkabigo na si Bilal ay hindi pa rin nahuhuli at hindi pa rin nila nakukuha ang hustisya. Ang pagkawala ni Inin Chayati ay isang misteryong trahedya na malapit ng malutas ngunit hindi pa rin maabot. Ano ang nangyari na humantong sa kanyang pag-atake? At higit sa lahat, nasaan si Bilal Abdul Fatin? Ang pamilya ni Inin na patuloy na nananalangin para sa hustisya ay higit na nangangailangan ng mga sagot na ito kaysa kanino man. Ito lamang po para sa araw na ito. Salamat po sa panonood at mag-ingat po tayong lahat.